Tala mga kaibigan, kasama ko natin sa studio si Attorney Alicia Rizos Vidal, ang Pangulo ng Women Lawyers Association of the Philippines. Attorney Vidal, magandang umaga po ma'am. Magandang umaga, Aljo. Nice to see you again. Yes, likewise ma'am. Panibagong investigasyon ng Ombudsman kay Ginang Arroyo. Pag-usapan muna natin yung desisyon ng Korte Suprema na palayain na at i-acquit si Ginang Arroyo sa kasong plunder. Okay, so demurrer to evidence, yun yung inakyat ng abogado ni Ginang Arroyo at dinismiss ng korte. Pwede ba yan, ma'am? Ganito yun. Yung demurrer to evidence, parang motion to dismiss yan. Pagkatapos magpresenta ng mga prosecution o ng prosecutors, ibig sabihin, magre-rest sila ng case. Ngayon, sa tingin naman ng mga abogado ng depensa kay Ginang Arroyo, walang kaso. So, ang ginawa nila, nag-file sila ng demurrer to evidence, meaning motion to dismiss. Ngayon, ang Sandigan Bayan, dinesisyon na ng motion to dismiss, dininay. Ibig sabihin, hindi kayo pwede pa-dismiss. May proof beyond reasonable doubt na na-prove ang prosecution. Ngayon, ang ginawa, nung dininay ng Sandigan Bayan yung motion to dismiss nila, inakyat nila ito sa Korte Suprema. Ngayon, ang Korte Suprema, siguro, niripaso ang evidence na binigay ng prosecution at sinabi na ang motion to dismiss granted. Ibig sabihin, dinismiss ang kaso at ibig sabihin nun, parang acquittal, na-acquit na si Ginang Arroyo at wala na siyang kaso at pwede na siyang lumaya. Okay, so yung demurrer to evidence, insufficiency of evidence. Sabi niyo nga po, ito yung isang uri ng motion to dismiss. Yes. On the grounds of insufficiency of evidence. Yung defendant ang magpa-file yan, ma'am, no? Oo, yung akusado. Yung akusado. Oo. Kasi walang insufficient evidence kay prosecution. Oo. Pagkatapos niyan, may leave of court, may with leave of court. Hindi maintindihan ng ating mga manonood dyan, maliban lang sa mga abogado, ma'am. Oo. Pero kung i-deny yan, pwede mo akit sa Supreme Court, ang pinag-uusapan po dyan, ebidensya. Hindi po ba? Oo, ebidensya. Opo. Kaya yung ebidensya, ni-review yan ng Korte Suprema. Tama ba yung ginawa ng Opo, yun Sandigan ang tanong Bayan? ko po. Opo. Parang ang lumabas, tama ba yung ginawa ng Sandigan Bayan sa di-deny ng motion to dismiss ni Ginang Arroyo? So ang sabi ng Korte Suprema, mali. Kaya dinismiss nila yung kaso. Wala daw ebidensya. Kasi ating tandaan, Aljon, ang Korte Suprema ay pwedeng mag-review ng mga ebidensya. So, hindi merits ng ebidensya. Kasi kung merit ng pag-uusapan, sabi nga ni Senador Laila de Lima, hindi trier of facts. Ibig sabihin nun, hindi magdi-decide ang Korte Suprema sa mga, kung ano yung ebidensya na i-present doon sa trial court. Kung hindi, yung question of law, yung halimbawa, yung sa lack of jurisdiction, grave abuse of discretion. Pero parang yun ang nangyayari, ma'am. So, yung ebidensya natin, pwede ba yun ang Korte Suprema nangyari na. Mag-decide on that? Ito na, nangyari na to, ating irespetong desisyon ng Korte Suprema. Pero ang pinalabas dito, petition for certiorari siguro, at sinabi na may grave abuse of discretion ng Sandigan Bayan. Kaya yun ang naging desisyon. Kasi ating tandaan, yung kaso na to ay parang plunder. Opo. Ngayon, dapat pinisinta ng Sandigan Bayan, ng mga prosecutor sa Sandigan Bayan, kasi dapat nagkamal ka ng pera na unlawfully acquired or nag-amas ka o nagtago ka o nagbulsa ka. Ngayon, dapat i-prove mo nasan yung binulsa na pera. Parang sa kasong ito, si Ginang Arroyo, ang ginawa lamang niya ay nag-aproba siya sa paglalabas ng pera. Balikan lang natin yung ordinary na mga criminal prosecution sa criminal procedure natin. Kasi dalawa yan, pwede sa civil at pwede din sa criminal procedure. Pag na-deny ang demurrer to evidence ng defendant, ng accused, ang gagawin ng korte usually yan, ma'am, sige, mag-present na lang kayo ebidensya. Parang ganon. With leave of court, ibig sabihin nun, dalawa yan. Explain nyo nga, ma'am, paano yung may leave of court yan, ibig sabihin, hihingi ka ng pahintulot sa korte na mag-file ka ng demurrer to evidence. Pag sabi ng korte, oo, pwede kang mag-file ng demurrer to evidence, yun, pwede kang magpresenta ng ebidensya pag na-deny yung demurrer to evidence mo, yung motion to dismiss mo. Ngunit kung hindi ka nag-file ng leave of court, ibig sabihin,
hindi ka humingi ng pahintulot sa korte upang makapag-file ka ng motion to dismiss, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-file ng ebidensya. So pwede mong Hindi iakyat ka na pwedeng magpresenta ng ebidensya yung akusado. So, ang gagawin mo, iaakyat mo naman. Oo. Iaapila mo yung desisyon ng Sandigan Bayan. Dito, ang Sandigan Bayan kasi, ang apila sa Korte Suprema sa Diretso. Korte Suprema Diretso. Diretso. So ibig sabihin nun, kung na-deny, hayaan na lang natin mag-present ka ng ebidensya with leave of court, without leave of court. O sige, yun na lang ebidensya ng nagkaso sa iyo, no, ng Oo. plaintiff o kaya ng petitioner ang didesign doon magbabasa ng desisyon ang Sandigan Bayan. Ngayon, certiorari pwedeng iakyat yan sa Supreme Court on yung ground ng demurrer to evidence ng denial, pwede pala yan, ma'am? Oo, yan ang ginawa ni Ginang Arroyo. Kaya ngayon, na-dismiss, wala na, 11-4 yun eh. Opo. Oo, ngayon, meron namang karapatan ang ombudsman upang habulin ito o mag-file ng motion for reconsideration. Yun nga ang issue ngayon, hindi pa pwedeng mag-file ng motion for reconsideration dahil wala pa yung decision. Yan nga ang itong kami mga abogado, palaging yan ang problema namin sa Korte Suprema. Maglalabas sila ng decision, i-announce nila, tapos lalabas sa media, pero yung mismong desisyon wala pa. Samantalang sa lower court, hindi pwede yan. Dapat pagbabasahan ka ng desisyon, whether you acquittal or conviction, andun na yung desisyon. Opo. Ngayon ito, yun lang, ang pinagbobotohan lang, dispositive portion. Pagkatapos, yung mismong decision, hindi pa pala tapos. So, ang ibig sabihin nung dinesisyonan lang ng Korte Suprema, yung desisyon nila kung bakit dininay, hindi yung merits ng kaso. Wala Hindi pa. ebidensya talaga. Oo, wala pa, oo. So, pwede talaga siya. Hindi pa natin nababasa kasi hanggang ngayon wala pa. Kaya hindi nga makalaya si Ginang Arroyo dahil yung mismong lahat ng kopya ng desisyon wala pa. Kaya si Ginang Arroyo hanggang ngayon hindi pa nakakalabas. Dahil kahit na dinesisyonan na nila, asa na yung parang hard copy ng decision. Okay. Pag ganun bang may acquittal, halimbawa ng Korte Suprema at demurrer to evidence sa kriminal na nagkaso, yan ba yung double jeopardy mag-apply ba, ma'am? Paano? Appealable ba yan o hindi? Oo, hindi na pwede. Hindi na yan pwedeng apila. Dismiss na talaga yung kasong yan. So, ibig sabihin nun, talagang makakalaya na siya kaagad. Makakalaya na agad kung wala pa siyang ibang kaso na nakabinbin na pwede siyang ikulong. Okay, ngayon, meron pong kasong isasampa na naman daw sa ombudsman. Paano po yan? Di ba? Double jeopardy po yan? Depende kung parehong-pareho yung mga dinimanda sa kanya sa kasong ito, yun, maaari siyang magkaroon ng double jeopardy. Oo. Pero pag hindi naman, may Pag hindi naman, ibang petsa at ibang pera, ay pwede. Pwede siya? Oo. Pwede siya i-hold na naman? Pwede kapag ka napatunayan. Yun. Okay, thank you so much, Attorney Alicia Rizos Vidal sa paglilinaw po sa kasong ito tungkol kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Si Attorney Vidal po ay ang Pangulo ng Women Lawyers Association of the Philippines. Thank you po again, ma'am. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.